Nagpapatila lang ng ulan ng magkasintaang ito sa Taytay, Rizal hanggang nilapitan sila ng mga holdapper. Tinutukan sila ng baril at patalim. Katangayang motorsiklo ng mga biktima, pati dalawang cellphone at pitakang naglalaman ng cash at ID. Tinutugis sa mga salarin. Dalawang magkaangkas sa Davao City ang patay ng mabangga ng isang motorsiklo. Sinisilip kung ang nakabanggang rider ay nakikipagkarera. Drag race din ang iniimbestigahan sa Bulacan kung saan nadisgrasya ang isang rider na sumubok tumakas. Yan ang report ni Emil Sumang. Animoy lumilipad sa tulin ang mga motorsiklong ito. Ang postura ng isa pang rider, mala superhero na walang helmet. Nakuhanan ang karera sa bypass road sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, bahagi ng bitaw o illegal na karera ang mga motorsiklo. Kadalasan medyo liblib pero magandang kalsada at tapos alanganing lugar at alanganing oras. It involves money betting. Nagsagawa ng raid ang HPG. Isang rider na nagtangkang tumakas ang nadisgrasya. Ligtas na siya ngayon. Hindi bababa sa 10 ang inaresto. Sa Agusan del Sur, iniimbestigahan din ng HPG ang karerang may pustarin na SUV naman ang sangkot. 3 minor de edad at isang foreigner tayong na-identify. So pina-request na natin ito sa LTO Region 13 para sa show cause order. Sa Davao City, inaalam kong may drug race sa karambolang ito ng mga motorsiklo. Sa Davao Bukidnon Road kaninang madaling araw. Dead on the spot ang magkaangkas na live-in partner. Nadamay sila ng mabangga sa likod ng motorsiklo ng isang lalaking 19 anyos. Sugatan siya na isa sa mga rider na umunoy nagkakarera. Tumalsik ang gulong ng 19 anyos at tumama sa motorsiklo sa kabilang lane. Sugatan din ang sakay nito. Posibleng makarap sa reklamo ang 19 anyos at iba pang rider na hinahanap pa. Emil Sumangil, GMA News. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Meralco na pass-through charges o pagpasa sa mga customer ng mga kapos na singilin. Kasama sa mga pinababayaran sa loob ng 36 na buwan ang system loss at real property tax. Patikos tuloy ng isang kongresista, refund now, bawi later, dahil mababaliwala ang unang inanunsyong balikbayad ng Meralco. May report si Darlene Kai. Nitong linggo, ang utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco, isauli ang sobrang nasingil nilang 9.5 billion pesos sa lahat ng kanilang customers. Uutay-utayin ang balikbayad sa loob ng 6 na buwan. Pinakamalaki ang refund rate sa residential customers, mahigit 58 centavos per kilowatt hour. Katumbas yan ng 117 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Nangako ang Meralco na tatalima sa utos ng ERC. Anila, ang balikbayad ay kalakip ng 2 refund application nila para sa mga period ng January to June 2025 at July to December 2025. Paliwanag nila, ang refund ay dahil sa malaking pagkakaiba ng actual weighted average tariff o mismong singil ng Meralco at ng aprobadong distribution tariff ng ERC sa mga panahong iyon, bunsod ng lumaking konsumo ng kuryente ng mga residential customer. Pero hindi lang pala yan ang in-apply ng Meralco sa ERC. Inaprubahan din ng ERC ang pagsauli at pagkolekta ng Meralco ng pass-through charges mula February 2011 hanggang December 2022. Mahigit 30 million pesos ang ire-refund para sa mga pasok sa Lifeline Subsidy, Senior Citizen Discount Subsidy at Local Franchise Tax dahil sa over-recoveries o sobrang nasingil. 1 buwan ang balikbayad para sa subsidies at 36 na buwan para sa buwis. Pero mas malaki ang kanilang under-recoveries o singil na mas maliit kaysa aktual na gastos. Lagpas 8 billion pesos. Uutayin sa 36 na buwan ang sisingilin para sa generation at transmission costs, system loss at real property tax. Ang sabi ng ERC, ang pass-through charges ay mga singil na kinokolekta para sa mga power generator, NGCP at gobyerno at hindi napupunta sa bulsa ng Meralco at mga gaya nilang distribution utility. Para maging transparent, inutusan ng Meralco na ilagay ang mga item na ito sa hiwalay na bahagi ng bill. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng reaksyon ang Meralco.
pati ang grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR. Pero sa isang post, sinabi ng NASECOR na nagsumite sila ng position paper sa Office of the President at Energy Committees ng Kongreso para igiit na hindi lang refund ang solusyon kung hindi agarang rate reduction o pagbaba ng singilin. Puna rin ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago, mawawalang saysay ang Meralco refund dahil sa panibagong singil na babawiin din sa mga susunod na buwan at taon. Kasunod naman ang ikalimang sona ng Pangulo kung saan iginiit niyang dapat tanggalin ang system loss charge, may 8 ng panukalang batas sa Senado ukol dito. Itutuloy ng Senado sa Biyernes ang pagdinig dito. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kasama ring tatalakayin ang pagtitiyak na hindi maipupuslit sa bill ng distribution utilities ang system loss. Darlene Kai, GMA News. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Meralco na pass-through charges o pagpasa sa mga customer ng mga kapos na singilin. Kasama sa mga pinababayaran sa loob ng 36 na buwan ang system loss at real property tax. Patikos tuloy ng isang kongresista, refund now, bawi later, dahil mababaliwala ang unang inanunsyong balikbayad ng Meralco. May report si Darlene Kai. Nitong linggo, ang utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco, isauli ang sobrang nasingil nilang 9.5 billion pesos sa lahat ng kanilang customers. Uutay-utayin ang balikbayad sa loob ng 6 na buwan. Pinakamalaki ang refund rate sa residential customers, mahigit 58 centavos per kilowatt hour. Katumbas yan ng 117 pesos sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Nangako ang Meralco na tatalima sa utos ng ERC. Anila, ang balikbayad ay kalakip ng 2 refund application nila para sa mga period ng January to June 2025 at July to December 2025. Paliwanag nila, ang refund ay dahil sa malaking pagkakaiba ng actual weighted average tariff o mismong singil ng Meralco at ng aprobadong distribution tariff ng ERC sa mga panahong iyon, bunsod ng lumaking konsumo ng kuryente ng mga residential customer. Pero hindi lang pala yan ang in-apply ng Meralco sa ERC. Inaprobahan din ng ERC ang pagsauli at pagkolekta ng Meralco ng pass-through charges mula February 2011 hanggang December 2022. Mahigit 30 million pesos ang ire-refund para sa mga pasok sa Lifeline Subsidy, Senior Citizen Discount Subsidy at Local Franchise Tax dahil sa over-recoveries o sobrang nasingil. 1 buwan ang balikbayad para sa subsidies at 36 na buwan para sa buwis. Pero mas malaki ang kanilang under-recoveries o singil na mas maliit kaysa aktwal na gastos. Lagpas 8 billion pesos. Uutayin sa 36 na buwan ang sisinglin para sa generation at transmission costs, system loss at real property tax. Ang sabi ng ERC, ang pass-through charges ay mga singil na kinokolekta para sa mga power generator, NGCP at gobyerno at hindi napupunta sa bulsa ng Meralco at mga gaya nilang distribution utility. Para maging transparent, inutusan ng Meralco na ilagay ang mga item na ito sa hiwalay na bahagi ng bill. Sinusubukan pa ng GMA News na makuna ng reaksyon ang Meralco, pati ang grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECOR. Pero sa isang post, sinabi ng NASECOR na nagsumite sila ng position paper sa Office of the President at Energy Committees ng Kongreso para igiit na hindi lang refund ang solusyon kung hindi agarang rate reduction o pagbaba ng singilin. Puna rin ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago, mawawalang saysay ang Meralco refund dahil sa panibagong singil na babawiin din sa mga susunod na buwan at taon. Kasunod naman ang ikalimang sona ng Pangulo kung saan iginiit niyang dapat tanggalin ang system loss charge, may 8 ng panukalang batas sa Senado ukol dito. Itutuloy ng Senado sa Biyernes ang pagdinig dito. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kasama ring tatalakayin ang pagtitiyak na hindi maipupuslit sa bill ng distribution utilities ang system loss. Darlene Kai, GMA News. Kabi-kabila ang mga ulan at baha sa ilang bahagi ng Luzon. Bunsod ito ng Bagyong Luis na naglandfall sa Isabela. May report si Jonathan Andan. Binura ng baha ang kalsadang ito sa Dagupan City. Isang motorsiklo ang tumirik. Nalubog din ang ilang bahay dahil sa umapaw na creek. Magdamag na po umuulan. Talagang hindi pa rin nagsusubside yung tubig. Mahigit 50 bahay ang apektado ng baha.
Lubog din sa baha ang ilang kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Binabantayan ang mga low-lying area sa bayan. Sa Alaminos, Pangasinan, binabantayan sa posibilidad ng pag-apaw ang lokal na dam doon. Dahil tumataas ang tubig, nagbabala ang mga opisyal sa mga residente na lumayo sa dam at mga ilog. Sa pag-apaw ng ilog sa isang spillway sa Dipakulaw, Aurora, stranded ang mga motorista dahil di ito madaanan sa taas ng tubig. Dahil walang tigil ang ulan, gumuho ang lupa sa bahagi ng barangay Dinadjawan. Isang lane lang ang nadaraanan. Baha rin sa ilang kalsada sa Muñoz, Nueva Ecija. Ang ilang residente napilitang lumusong para lang makatawid. Ramdam ang malakas na ulan at malakas na hangin sa Isabela. Sa probinsya naglandfall ang bagyong Luis nitong alas 5:30 ng hapon. Itinaas sa probinsya ang wind signal number 1 dahil sa bagyo. Inaabot na ng tubig ang Maluno Bridge sa bayan ng Benito Soliven, pati ang Guca Bridge sa bayan ng Etchage. Maulan din sa Lawag, Ilocos Norte. Sinamantala ng mga magsasaka ang buhos ng ulan para magtanim ng palay. Bagyong Luis pa rin ang nagdudulot ng masamang panahon at nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. May habagat at localized thunderstorms ding nakaapekto sa iba pang panig ng bansa ayon sa Pag-asa. Sa Bohol, nasagip ang isang mangingisda ng palubugin ng malalaking alon ng kanyang bangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, maayos na ang kalagayan niya at ligtas nang nakauwi. Jonathan Andal, GMA News. Bago ngayong gabi, wala ng bagyo sa bansa. Pero naging tatlo naman ng weather system na binabantayan ng Pag-asa. Sa latest bulletin, balik sa pagiging low pressure area ang Bagyong Luis matapos itong maglandfall sa Macunacon, Isabela nitong hapon. Huli na itong namataan sa Peñablanca, Cagayan. Samantala, nasa katubigan ng San Fernando City, La Union ang isa pang LPA. Habang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang typhoon na may international name na Dolphin. Huli itong namataan 2,650 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok din ito sa PAR. Kung sakali, tatawagin itong bagyong Maymay. Babala ng Pag-asa, dapat maghanda sa posibilidad na lalong palalakasin ng Typhoon Dolphin ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naglapag ng mga resibo ang prosekusyon para sa pag-akusa nila na winaldas ng bise ang confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya ay kalihim nito. Kabilang sa mga inungkat ang paggastos ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw at ang iba pang pangalan sa mga acknowledgement receipt bukod sa isang Mary Grace Piatos. May report si Ian Cruz. 15 kahon na may markang confidential fund ang bitbit ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong araw. Sa patuloy na pag-ungkat sa 125 million peso confidential funds na ginastos ang Office of the Vice President sa loob lang ng 11 araw. Iniharap na testigo ng prosekusyon si Roderick Wamil, ang State Auditor ng Commission on Audit na mismong sumilip sa confidential funds ng OVP at DepEd noong si VP Sara ang kalihim nito. Ayon kay Wamil, nakasaad na para sa isang buong quarter ang 125 million pesos pero sa kanilang pagsisiyasat. Na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa. Isa sa mga iprenisentang acknowledgement receipt o yung resibong nagsasaad ng mga nakatanggap ng pera mula sa bise ay pirmado ng isang Mary Grace Piatos na dati nang sinabi ng Philippine Statistics Office na walang record ng kapanganakan sa Pilipinas. Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Bukod kay Mary Grace Piatos,
Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 110,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. December 27, 2023 niya pinirmahan ang acknowledgement receipt na ayon kay Wamil ay labas sa cash advance coverage ng December 21 to 31, 2022. May iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Andy Lim. Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim! Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong Andy Lim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown in Your the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your Honor. can refer. It says Andy Lim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly yun. proceed accordingly. May pumirma rin sa acknowledgement receipt na Miko Piharina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla at Patty Ting. Kung susumahin ayon kay Wamil, ang halaga nakasaad sa acknowledgement receipts ay sobra sa nakalagay na halaga sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Sabi pa ni Wamil, nasa 29 million pesos ang binigyan nila ng notice of suspension dahil wala itong mga resibo galing sa mga pinagbilhang tindahan o kung saan ginamit ang pera, kundi puro acknowledgement receipt. Kalahating milyong piso ang ginamit pambili ng mga mesa at upuan. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023, which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Napuna rin daw ng COA ang iba pang paglabag ng OVP at DepEd sa kanilang alituntunin sa liquidation ng confidential fund tulad ng di pagsasaad ng specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento o kulang-kulang na liquidation document. Matapos mapuna ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin may ilang gastos na hindi pinapayagan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Pirmado raw ng bise ang mga dokumento gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosekusyon, ebidensya ito laban sa bise, bagay na tinutulan ng depensa. Ian Cruz, GMA News. Tipikal sa probinsya ang mga jeepney na may mga pasaherong nakasampa sa bubong. Pero ang isang nag-viral na jeep sa Iloilo, nag-uumapaw sa sakay. Literal na overloaded ang jeep sa rutang Kalinog, Iloilo City and vice versa. Ayon sa konduktor nito, last trip na nila noon kaya hindi daw nila matanggihan ang mga pasahero. Nakarating sa Land Transportation Office Region 6 ang viral video. Ayon sa LTO, mahigit 30 pasahero ang nakasampa sa bubong. Mahigit 15 naman ang nakasabit sa likod at gilid.
40 lang ang kapasidad ng sasakyan. Nagkain ng show cause order ang LTO sa operator at driver ng jeep. Nagbanggaan sa himpapawid ang 2 helicopter na tumutulong sa pag-apula sa malawakang wildfires sa Greece. Nagliyab ang isa sa mga helicopter sa kabumagsak. 2 crew member nito ang nasawi. Bahagyang nasugatan naman ang 2 sakay ng isa pang helicopter. Mahigit 100 bahay ang natupok sa wildfire sa Greece. Sumiklab din ang wildfire sa iba't ibang bahagi ng Europa sa gitna ng record-breaking heat wave na ayon sa mga eksperto ay pinalalala ng climate change. Bumababa rin ang level ng tubig sa ilang ilog tulad sa Croatia kung saan may lumitaw na isang shipwreck.